God's abundant blessing in return. So kapag tayo nagbigay, ang, ang saganang pagpapala ng Diyos bilang kapalit kapag tayo nagbigay. Nangako ang Panginoon Kristo, kapag nagbigay tayo, pagpapalain tayo ng Diyos ng saganang sagana na dinidiin ito, nagniningning at nag-uumapaw. Na inimumungkahin nito, ang mga pagpapala ng Diyos ay magiging higit pa at sapat upang matugunan ang ating mga pangangailangan at mag-uumapaw pa nga sa buhay ng marami. So kaya nga, tulad na lamang sa halimbawa ng pinakain ng Panginoon Kristo, ang 5,000 katao maliban sa mga anak at mga asawa ng mga kalalakihan. So kaya nga, mababasa natin yan sa Mateo 14 verse 13 to 21. Basahin nyo na lamang po sapagkat mahaba po ito. So kaya nga't mahalaga na itong 5,000 katao na kalalakihan nang makuha ng Panginoon Kristo ang kaunting pagkain, 5 tinapay at 2 isda lamang ng isang batang lalaki at binasbasan ito sapat na iyon upang pakainin ang libo-libo at may 12 basket ang mga natira na inilalarawan nito ang mahimala ang saganang paglalaan ng Diyos kapag ibinibigay natin ang mayroon tayo. So tulad ng isda at tinapay na 5 tinapay at 2 isda, ngunit pinarami, mahimalang pagpaparami ng Panginoon. Kaya nga ito yung sinasabi na hindi lamang nasiyahan ang lahat, ngunit mayroon ding 12 basket pa ang natira. Naglalarawan kung paano ang paglalaan ng Diyos ay higit pa sa ating mga pangangailangan. Kaya nga, ito yung basahin nyo na lamang po, summary lang po yung aking nabanggit. So kaya nga't mahalaga na tayo ay sumusunod sa salita ng Panginoon. Dahil ito yung mahimalang ng pagpaparami ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Ang Panginoon Kristo ay gumawa ng isang himala sa pamamagitan ng pagpaparami ng pagkain upang makakain ang buong sambayan. Pagkatapos magpasalamat at hatiin ang mga tinapay, ang pagkain ay ipinamahagi at ang lahat ay kumain hanggang sa mabusog. Kaya nga kapansin-pansin na may 12 pang basket ang natira na sumasagisag sa kasaganaan at pagpapala ng Diyos. So kaya nga, ito yung God's provision, abundance provision. Ang himala ng pagkain sa 5,000 lalaki, hindi kasama ang mga babae at bata na nagpapahiwatig na ang aktual na bilang ay ng pinakain ay mas mataas na binibigyan din ito ang kakayahan ng Diyos na maglaan ng sagana higit pa sa kung ano ang tilang posible. So kaya nga ito yung sinasabi na magandang balita. Kaya nga itinatampok nito ang habag ng Panginoon Kristo na magbigay kahit na sa mga sitwasyon na tilang imposible, magiging posible para sa Panginoon. Kaya nga ito yung kahalagahan ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon Kristo upang matugunan ang ating mga pangangailangan. So ipinapakita nito, maaring kunin ng Diyos ang kaunting mayroon tayo at maaari niyang paramihin para pagpalain ang iba na nagtuturo na kasama ng Diyos. Ang kakapusan ay maaring maging kasaganaan. Kaya nga tinihikayat tayo bilang mga mananampalataya na dalhin ang ating mga alalahanin at pangangailangan sa ating Panginoon Kristo na tayo nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at habag na ibinibigay niya sa bawat isa sa atin. So kaya nga ito yung mahalagang mensahe na huwag tayong mabalisa kung ano man yung nakikita natin. So ang Diyos ay naglalaan sa kanyang bayan. Kaya nga ito'y sinasabi
sa banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Ngayon siya'y nagbigay ng binhi sa mag-ahasik at tinapay para sa pagkain at magbigay din at magpaparami ng iyong binhi at magpapalaki ng ani ng iyong katuwiran. So dapat ang katuwiran ng Diyos ang mananatili sa bawat isa sa atin. So kaya nga't mahalaga na tayo laging nagninilay-nilay, nakikinig ng magandang balita. Sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan na ito'y nagbibigay diin sa paglalaan at katapatan ng Diyos na tinitiyak sa atin. Tulad ni Apostol Pablo, tinitiyak sa bawat mananampalataya kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng mapagkukunan or binhi para sa pag-aasik at kabuhayan yung tinapay. Ibinibigay din niya at pararamihin ang mga mapagkukunang kailangan para sa mga gawa ng pagbubukas palad. Higit pa rito, ang Diyos ay magdadala ng isang ani ng katuwiran na sumasagisag sa espiritual na mga pagpapala at ang epekto nito sa tapat na nagbibigay. Kaya nga maging tapat tayo sa ating kaloob para sa Panginoon. Dahil bubuksan ng pinto ng dungawan sa langit ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid kalalagyan kung tayo'y tapat sa pagbibigay para sa Panginoon. So kaya nga bilang mga mananampalataya, hinihikayat tayo na magtiwala lamang sa Diyos bilang ang tunay na tagapagkaloob at mamuhay ng bukas palad.